Pag may mawawala, may nawala, merong hindi binigay, may nawala, may hindi inuohan sa'yo. Okay? So, huwag kang hihinto sa panalangin. So, whatever you are going through right now, kung ano man yung nawala sa'yo, I would like to encourage you to pause for a while, close your eyes, and think about the Lord's goodness at idilat mo ang mata mo at tingnan mo kung ano yung natira. Dahil sinisiguro ko sa'yo, kahit may nawala, merong natira. Dahil merong natira, huwag kang hihinto. Ito na, punta na tayo dito. So, diretso natin nabasa ulit. Okay. Pinapatay niya si James. Okay. So, nakapatid ni John. Ito si James na son of Alphaeus. Okay. At isa ito sa mga unang disciples ni Jesus. Okay. Kapatid ni John. Gamit ang espada. Nung makita niyang natuwa ang mga Jews sa ginawa niya, si Peter naman ang pinahuli niya. Nangyari ito nung piyesta ng unleavened bread, piyesta ng tinapay na walang libadura, o yung tinapay na walang pampaalsa. Yan, okay. Pagkahuli kay Peter, kinulong siya at pinabantayan sa 4 na grupo ng tig-4 na sundalo. Plano ni Herod na litisin siya in public pagkatapos ng Passover, parang yung ginawa kay Jesus. Pero kay Jesus kasi sakto Passover. Kaya nakakulong lang si Peter. Pero di tumigil ang church sa pagpipray ng taimtim sa Diyos para sa kanya. Hindi po tumigil ang church. Ulitin ko po, hindi po tumigil ang church. Si Big James Winnie. Hindi po tumigil ang church sa pagpipray. Imagine, namatay na po si James, pero hindi pa rin tumitigil. Alam nga naman si James, hindi nila pinagpray. Pinagpray nila si James, sigurado. Pinagpray nila si James, namatay si James. Okay? Si Peter naman ang isusunod, pinagpipray nila si Peter, hindi rin sila tumitigil. Okay? So you don't stop if the Lord's answer to your prayer is not yes. You don't stop. You don't stop. Okay, you don't stop praying. If what you have prayed for, if it's very clear that it's not the Lord's will, or His answer is no, or He wants something else for you, you don't stop praying. No, pray for something else, but you don't stop praying. Okay? Hindi naman ibibigay ni Lord yung gusto ko, hindi nila ako magpe-pray. You don't stop praying. Okay? So, grabe po ito, no? Si James namatay, tapos si Peter agad. Mga key apostles po ito, no? Ito po mga pioneer apostles po. Yung sumunod, yung chief apostle, no? Kung kanino binigay ni Lord yung mandate na feed my sheep. Ayun, upon this rock I will build my church, sabi ni Jesus. Plano ni Herod na litisin okay, pero ayun, hindi tumigil ang church sa pagpipray ng taimtim sa Diyos para sa kanya. Verse 6. Nung gabi bago iharap ni Herod sa mga tao. Okay. Nung gabi bago siya iharap ni Herod sa mga tao, kita niyo to, no? Grabe ang nagagawa ng politics, no? Isipin niyo, wala namang kasalanan kay Herod itong apostles. Wala namang kasalanan kay Herod. Kaya lang, he saw that it pleases the crowd and he is a crowd pleaser. So being a crowd pleaser really, no, is a dangerous thing, no? Gumagawa ka ng mga bagay na kahit sa tingin mo walang rhyme and reason, walang sapat dapat na basehan, pero magpaparusa ka ng tao kahit hindi guilty, basta lang ma-please yung mga tao. Okay? So gagawa ka ng isang bagay kahit mali, basta ma-please yung mga tao. Okay? Yan, gagawa ka ng isang bagay kahit mali, kahit na ka lang, basta kasi maraming likes. Okay? So ayun, so ganun. Yan. So hindi pa uso social media, sabik na sa likes to si Herod. Okay? Crowd pleaser to si Herod, crowd pleaser. Okay? So nung gabi bago siya iharap ni Herod, ba't ganun yung boses ko? Nung gabi Nung gabi bago siya iharap ni Herod sa mga tao, natutulog si Peter sa gitna ng 2 sundalo. This is amazing. This is just amazing. Pakinggan nyo yung brad mo nakasama mo ng 3 years, okay, yung brad mo tapos friend na to ni Peter kasi fisherman din to friend na to ni Peter prior to them encountering Jesus. So matagal ng friend to ni Peter si James, okay? Si James pinatay ni Herod. Tapos ikaw yung sinunod, no? Kasi nga gusto ng crowd, no? Ikaw yung sinunod na hinuli. So alam mo na agad ang resulta. Yung lilitising ka, wala na, palabas na lang yung parang ginawa nila kay Jesus.
litis-litis, wala na, palabas na lang yan. Okay? So, alam mo, ang kasunod na mangyayari, i-execute ka. Okay? Tapos, anong ginagawa ni Peter? Anong ginagawa niya? Natutulog. Isipin niyo, lapit, natutulog. Kaya tama yung nasa Proverbs na the Lord grants sleep, no, to the righteous. Natutulog. Paano niya nagawang matulog? Matulog? Hindi naman siguro masa to si Peter. Ano yung masa? Yung masandal, tulog. Si Jesus na binabagyo, tulog. Okay? So, may dalawang kadenang naakabit sa kanya. May mga sundalo ring naka-duty sa may gate ng kulungan. Biglang may nagpakitang anghel ng Panginoon at nagliwanag dun sa kulungan. Tinapik ng angel si Peter para gisingin at sinabi, bumangon ka, bilisan mo. Nakalas ang mga kadena. Bumangon ka, bilisan mo. Okay? Nakalas ang mga kadena sa kamay ni Peter. Tapos sabi ng angel, magbihis ka at isuot mo ang sandals mo. Ginawa nga yun ni Peter at sabi ng angel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Sinundan siya ni Peter palabas ng kulungan, pero hindi pa niya alam kung totoo nga ang nakikita niyang ginagawa ng anghel. Akala niya kasi nakakita siya ng vision. Nakalampas sila, so parang feeling niya nag-i-sleepwalk lang siya nito, no? So, akala niya vision lang. Nakalampas sila sa unang station ng mga sundalo, sa pangalawa, hanggang sa nakarating sila sa bakal na gate papuntang city. Kusang bumukas yung gate para sa kanila at lumabas sila. Naglakad sila sa isang kalsada, tapos biglang iniwan ng angel si Peter. Iniwan po ng angel si Peter. Pagkatapos lumabas dun sa gate na bakal, yung malaki, yung city gate. Mga realizations dito. Pag hindi mo kayang buksan, si Lord magbubukas para sa iyo. Basta susundan mo siya. Gising tayo, parang yung sinabi sa writings ni Paul na wake up, O sleeper, no? Rise up from the dead, no? And the Lord's light will shine on you. Okay? Sa Old Testament, yung arise, shine, for your light has come, no? So eto ganun. So tayo ka Peter, bilis, sundan mo ako. Susunod ka. Sumunod ka kay Lord, tapos yung hindi mo kayang buksan, siya ang magbubukas. Basta kailangan dun sa pinto na yun, si Lord ang nauna. Si Lord ang magbubukas, basta sumunod ka. Okay? Tapos, may time na iiwan ka na talaga to fend for yourself. Okay? Basta gagawin ni Lord yung share niya, tapos bibigyan ka, hindi ka niya iiwan to abandon. Hindi, iiwan ka para bigyan ka ng time to do your share. Yun, ito si Peter. Okay, so ayun na, kaya mo na yan, ikaw na gumawa, di ba? Kahit naman sa mga parents ganyan, di ba? Hindi mo naman ginagawa yung homework ng anak mo, di ba? Pero pinag-aaral mo siya. Diba? Ikaw nagpapaaral, ikaw nag-tuition, ikaw nagtapos, titignan mo, sinusubaybayan mo siya. Pero pag hindi mo ba siya iginawa ng homework, pag hindi ikaw yung sumagot sa module, hindi mo na siya pinapaaral, ikaw pa rin nagpapaaral doon, no? Hindi mo na ba siya sinusuportahan pa rin siya. Kasi marami sa atin, ang tingin natin, akala natin lahat na lang, pati yung kaya natin gawin, dapat si Lord ang gagawa, no? Hindi, wala tayong gagawin kasi pag hindi si Lord ang gumawa, pinabayaan tayo. Hindi ho. Okay? So, the Lord will bless the work of your hands. The Lord will bless the works of your hands. Your hands need to work. So, He would have something to bless. Tuloy natin. Pagkatapos noon, sakalang natauhan si Peter at sabi niya, ngayon alam ko nang totoo talagang nangyari ito. Pagkatapos noon, sakalang natauhan si Peter at sabi niya, verse 11, ngayon alam ko nang totoo talagang nangyari ito. Pinadala ng Panginoon ang anghel niya para iligtas ako sa kamay ni Herod at sa masamang plano ng mga Diyos sa akin. Nung naintindihan na ni Peter ang nangyari, pumunta siya sa bahay ni Mary na nanay ni John Mark. Doon siya agad nagpunta. Tapos maraming mga tao ang nagsama-sama doon at nagpipray. Saan sila nagpipray? Sa bahay. Sa bahay po. Sa bahay siya nagpunta. Pumunta siya sa bahay ni Mary na nanay ni John Mark. So it is a reminder na nung panahon ng mga apostles po, wala pong
established institutional church order, wala, no? Kaya yung mga nag-i-insist na hindi yan tinayo daw ni Peter na isang yung religious institution, hindi po, hindi. Wala pong church building noon, wala pong cathedral noon, walang pope, walang ganon, walang cathedral, walang brothers and sisters sila lahat. Ang meron ng mga apostles, tapos saan sila nag-worship? Sa bahay po. Saan sila nagpipray? Sa bahay, hindi po sa chapel, hindi po sa cathedral, sa bahay. Okay? So, yan po. Tapos, kumatok si Peter sa pinto at lumapit. Maraming mga tao ang nagsama-sama doon at nagpipray. Kumatok si Peter sa pinto at lumapit ang katulong na si Rhoda para tingnan kung sino yun. So, kita nyo sa Bible, wala pong masama dyan sa term na yan. Pinapasama lang ng ibang tao. Sa totoo lang po, na parang yung iba demeaning sa kanila pag tinawag na katulong. Hindi po, hindi masama yung bakit. Kasi ibig sabihin ng katulong, may ginagawa yung isa, tinutulungan mo lang. Hindi ibig sabihin nun utosan ka lang ng utosan, hindi, katulong nga, katulong. Ibig sabihin may ginagawa siya, tinutulungan mo, di ba? So, kaya nagagalit yung iba na bakit daw yung babae, ginawa ng Diyos para tulungan yung lalaki, ba't katulong ba? Kaya nga, ibig sabihin nga may ginagawa yung lalaki. Kaya kung lalaki ka, dapat hindi ka tambay, no? Kaya anong tutulungan sa'yo kung wala kang pangarap, kung wala kang trabaho, kung nakatambay ka lang, so anong tutulungan niya sa'yo? Tutulungan ka niyang tumambay. Okay, so diba, I shall make you a suitable helper sa Tagalog, katulong. Ibig sabihin ng katulong, may ginagawa kayo parehas, may ginagawa yung primary person, tapos yung isa nagsusupport. Hindi yung utos-utusan ka lang tapos nakaupo lang yung nag-uutos lagi, wala nang ginawa, hindi ganun yun. Okay, ayan, so tapos kumatok si Peter sa pinto at lumapit ang katulong na si Rhoda, okay, para tingnan kung sino yun. Nakilala niya ang boses ni Peter at sa sobrang tuwa niya, tawan-tawa ako dito. Tingnan niyo tawa. Tawan-tawa talaga ako dito eh. Sa sobrang tuwa niya, tumakbo siya pabalik para i-announce na nandun si Peter sa labas pero hindi pa niya nabubuksan ang pinto. Isipin nyo, paano kung hinahabol si Peter ng mga sundalo? Maabutan. Isipin nyo. Tapos, natutuwa ako dito sa eksena. Also, this tells you na yung bahay ni John Mark, no, medyo may kaya sila. No, kasi unang-una kasya, maraming tao doon para mag-pray. Pangalawa, nung binuksan niya, tumakbo, pabalik, tatakbo ka pabalik. Kung ang bahay mo, katulad nung sa amin dito, mga 4 na di pa lang yung buong bahay. Ba't ka naman tatakbo, di ba? Saan ka tatakbo? Paglingon mo, nandun na yung mga tao, di ba? So, tumakbo. Okay, so medyo malaki yung yard nito. Okay, so, tapos, pagtakbo nito ni Rhoda, iniwan niya si Peter. Tuwa ako dito, isipin mo. Yung pinagpipray niya, nandun na, pero sa sobrang excited, iniwan. Ang kulit eh. Okay, so, ginagawa niyan, di ba? Ginagawa natin yan eh, yung pinagpipray mo, tapos nung dinala ni Lord sa'yo, iniwan mo lang. Tapos hingi ka kay Lord, sabihin ni Lord, pinadalang kita, iniwan mo lang. Aray ka. Okay, so, ayan. Tapos, ito na. Nakilala niya ang boses ni Peter at sa sobrang tuwa, tumakbo siya pabalik para i-announce na nandun si Peter sa labas. Pero hindi pa niya nabubuksan ang pinto. So, nandun si Peter, tumatak sa labas. Nababaliw ka na, sabi nila. Pero pinilit niyang totoo talaga yun. Kaya sabi nila, angel ni Peter yun. Tuloy lang sa pagkatok si Peter. Nung buksan na nila ang pinto, nakita nga nila si Peter at di sila makapaniwala. Sumenyas siya para tumahimik sila. At in-explain niya sa kanila kung paano siya inilabas ng Panginoon sa kulungan. Sabi niya, sabihin niyo to kay James, o may isa pang James, okay? So, si James the Just to, okay? So, may isa pang James at sa iba pang mga disciples. Tapos, umalis siya at pumunta sa ibang lugar. Kinaumagahan, naguluhan ang mga sundalo kasi hindi nila alam kung ano nangyari kay Peter. Pinahanap siya ni Herod pero di siya makita ng mga sundalo, kaya piniimbestigahan ni Herod yung mga sundalo at inutos na patayin sila. Yung mga sundalo, pinatay. No? Pagkatapos nito, umalis si Herod sa Judea at nagstay sa Caesarea. Ang susunod po niyan na part, yung kamatayan naman ni Herod. Ibang klase, palakpakan po natin sila.
Okay, walang intro. Eto na po, mabilisan na. Okay, para hindi tayo masyadong gabihan. Nawala si James. Sa tingin nyo, mapapatay si James nang hindi pumayag si Lord? Sa tingin nyo? Hinuli si Peter, hindi pumayag si Lord. Pag may mawawala, may nawala, merong hindi binigay, may nawala, may hindi inuuhan sa'yo. Okay, so huwag kang hihinto sa panalangin. Yan ang secret dyan. Okay, huwag kang hihinto. Tapos si Peter, nandun, tas tuloy pa. Okay, meron sa ating mga nawalan ng health, nawalan ng kung ano. Dito nawala si James. Malaking part ng mga apostol si James. Tapos, huminto na ba yung church? Hindi. Bakit? Kasi may Peter pa. May Peter pa, meron pang natira. Tapos pag nawala si Peter, tapos nawala lahat, wala lahat, ano pa meron? May Jesus pa. For whom have I in heaven but you? There is no one on earth I desire beside you. My heart, my flesh, my hand, everything may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So whatever you are going through right now, kung ano man yung nawala sa'yo, I would like to encourage you to pause for a while, close your eyes, and think about the Lord's goodness at idilat mo ang mata mo at tingnan mo kung ano yung natira. Dahil sinisiguro ko sa'yo, kahit may nawala, merong natira. Dahil merong natira, huwag kang hihinto. Laban lang. Tuloy ang panalangin, tuloy ang mission, laban lang. Okay? Huwag kayong matakot. Meron at merong matitira. Amen? Let's pray. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you. We thank you. We thank you po. Kasi you don't leave us empty-handed na walang panlaban, Lord. Lagi kami tinitira. Sa lahat ng challenges na dinaanan namin sa buhay, lagi meron kang itinitira, Panginoon. Babaunin po namin ito ngayong gabi. Nawala si James, may Peter pa. Pero kahit mawala lahat, may Jesus pa eh. Si Jesus hindi mawawala. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.